Lord, patuloy nga rin po, O Diyos, sa ikaw ay kumilos, Panginoon, kay Matt, Panginoon, at kay Sister Christy Leyte, Lord, in the name of Jesus, we pray, O God, na tunay nga hawakan mo po at ingatan sila, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at sa inaharap, hindi ka nagbabago. O ikaw ay nagpapagaling, ikaw ay gumagawa ng himala. Tunay nga, O Diyos, gagawin mo ito, O Diyos, upang tunay nga, Lord, malaman namin na ikaw at wala ng iba ang tunay naming Ama. Kaya, O Diyos, ingatan mo po ang pamilyang ito, Lord, and we pray, Lord, na sa bawat araw ay maging matatag sila at patuloy silang manalig na ang lahat ng bagay ay nagaganap ayon sa iyong plano at ang araw, O Diyos, at tagumpay, O Diyos, ay nalalapit na sa pangalan ng Panginoong Kristo. We lift up to you, Lord, O God, this daily devotion. Dalahin ko po, Diyos, na ang mga prinsipyong maririnig ng bawat isa mula sa iyong Biblia ay kanilang isagawa. At tunay nga, O Diyos, ang iyong salita ay makapangyarihan at ang lahat ng nilalaman nito ay katotohanan. Dalahin ko, Lord, na maging katulad kami ni Haring David, O Diyos, hindi lamang sa pagsunod sa kalooban mo, O Diyos, kundi sa pagharap sa anumang klase ng pagsubok sa buhay sa pangalan ng Panginoon Kristo. Ingatan mo po at gabayan ang bawat isa. Pinagkakatiwala po namin ang lahat mula sa simulang katapusan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. Hallelujah. We are going to talk about facing our giants, winning our big battles, yung ating mga laban, no? Sabi nga ng isang awit, no, huwag kayong susuko, no, laban mo to, no? Parang Manny Pacquiao. But right now, hallelujah, hindi po, sabi nga natin, simpleng laban. Okay? So, facing our giants, no? Yung isang araw, gigising ka na lang, magugulat ka na lang sa sitwasyon, sa buhay mo, no? Mga kapatid, problems and challenges in life are normal. Lahat ng tao nakararanas yan. Sabi nga ni Haring Solomon, dito talaga sa mundong ito, puro trouble ang haharapin natin. But huwag kayong matakot. Bakit po? Sapagkat itong mga bagay na ito na nagaganap sa buhay ng tao ang nagpapatatag sa tao. Kung kayo'y mananalig sa Panginoon, tunay nga, puro tagumpay ang mararanasan mo. Hallelujah. Kaya sabi nga dito, kapag dumating na, minsan ang mga giants na ito, number one, they are too big. Noon, masyadong malalaki sila para sa atin. Ibig sabihin, hindi natin kakayanin yung mga bagay na yan. At ikalawa, sabi nga natin, nakakabigla and then you have no idea kung saan nanggagaling ito. So, when you face your giants, no, when there is a big challenge or problem coming your way, ito sabi po sa atin, prepare to run and claim your victory. Harapin mo at angkinin mo ang tagumpay. Humanda ka. Sabi nga natin, when challenges, trials, and sufferings are coming on our way, let us not pray to be sheltered from dangers, but to be fearless when facing them. No? So, ibig sabihin, wag lang tayo manalangin na tayo'y ingatan mula sa mga panganib na dulot ng mga pagsubok na ito. Kundi hilingin natin sa Diyos at tayo ay maging matapang, walang takot sa pagharap sa mga problema ito. Hallelujah. Sabi nga po ng unang Korinto, chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you that is not common to man. God is faithful and He will not let you be tempted beyond your ability. But with the temptation, He will also provide the way of escape that you may be able to endure it. Walang pagsubok na darating sa buhay natin na hindi naganap sa iba. Sabi nga ang Diyos ay tapat at hindi niya papayagan na kayo ay subukin ng higit sa inyong kakayahan. Pero sabi nga natin, kung hindi niyo naman kaya, ang Diyos din ang gagawa ng daan
upang tayo ay makatakas at magtagumpay sa mga bagay na ito. Hallelujah. So wala pong taon, no, particular year, no, na magsasabi na ang bata walang problema. Supposed to be nagsisimula ang stress sa batang edad, no. Akala nyo adult lang nung panahon na kayo ay nasa adult stage o kaya yung teen stage, yung mga kabataan, doon lang nagkaroon ng tinatawag nating stress. No, bata pa lang ang baby, sa loob pa lang ng tiyan ng magulang, nakararanas na ito ng stress. Okay? So, when we are facing these giants, pray. Pray for courage, no? Ano ba yung courage? Yung tapang, no? Yung tatag ng loob, no? Courage is resistance to fear, mastery of fear, and not absence of fear, according to Mark Twain, no? It is resistance to fear, the mastery of fear, and not absence of fear. Ibig sabihin, yung courage na yan hindi ay nagiging totoo at matatag tayo when we are in control with the help of God. No, kapag na-contain natin ang takot sa atin, napapalayas natin. So number one, how can we face this, what we call the giants of problem, no, mga pagsubok, no, big problems. Meron ba kayong mga pagsubok ngayon? Kaharap niyo po ba ngayon si Goliath, no, at wala kayong paraan na malupig ito, no? Napakalaking tao. Sabi nga giant talaga, sabi ng mga scholars, mga 9 feet. Okay? So baka mas mataas pero hindi ito payat, kundi malaki ang katawan. At the same time, yung kanyang mga armor ay mabibigat. Okay. So brothers and sisters, huwag niyong kakalimutan. Okay? The power of a caring heart. So, nang si David, ang pagkakaiba lang dito, David faced the Goliath, pero yung Goliath na to is not only a problem for David, kundi itong Goliath na to is also the big threat to the Israelites. Ito ay big threat sa leadership ni King Saul. No? Ano lang ang nangyari? Hindi naman pinoproblema ni David si Goliath. But when he saw Goliath at narinig niya ang lahat ng pinagsasabi ni Goliath, he was touched. No? Sapagkat nilalapastangan ni Goliath ang Israel, kasama na si Yahweh. Okay? So natouch si David at hindi niya matanggap yung mga salita na binibitawan ni Goliath. Okay. So, what makes him connected to the problem, no, ng Palestine at Israel? So dahil nagkaroon siya ng burden, ay sabi nga, unang-una, nag-display ni David yung tinatawag nating caring heart niya. The power of a caring heart. Ibig sabihin, yung kanyang kabigatan na the problem ay kasama siya. Or he could be the solution by the grace of God. Sabi niya nga kay King Saul, pagdating kay Saul, sinabi ni David, di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya. Imagine, nandun sila sa battleground, no? So, araw-araw lalabas ang Israel at pagkatapos lalabas si Goliath at magtatago, no? Magtatago ang Israel dahil sa takot kay Goliath. And then what happened? No, magsasalita si Goliath against Israel and against the God of Israel. Kaya nung osa yon ay sa harap ni Hari Saul, si King David ang nagsabi, ako lalabas sa kanya. Sa English version, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Your servant will go and fight with this Philistine. So, sabi nga natin, let no man's heart fail. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang susuko. Huwag kang ayaw.
Hello. No, so itong bagay na gusto sabihin ni David, si Saul, mismo si David ang lumapit at siya ang nag-present para harapin si Goliath. Mga kapatid, unang-una, the presence of a Goliath is a reminder na tunay nga ang mga pagsubok na dumarating sa atin is a test of our faith. No? Ito ay a test of our trust in the Lord. Ito yung test of our emotional maturity, no? Spiritual maturity. Huwag kayong malungkot. Huwag niyo isipin na kayo ay inaaway ng mundo, kaya kayo puno ng problema. Ang sabi nga dito sa quotation na to, if God puts a Goliath in front of you, He must believe there's a David inside of you. Ibig sabihin, kung katulad ng pagsubok na inarap ni David, ang nangyayari sa iyo, it only means one thing. God see in you, David. No? A warrior. David, sabi nga, a believer. David who trusts God, and David who is willing to fight for the glory of God. So, he is a caring person. Hindi niya matanggap yung paglapastangan ni Goliath sa kanyang mga kababayang Israelitas at maging sa Diyos ng Israel. Kaya hindi siya makatiis, siya na mismo ang haharap. Next, alam natin na nung time na to, hindi siya warrior. No? Yung kanyang edad, hindi ibig sabihin bata siya nung time na yun. But lumalabas dito na sabi nga natin, si David ay hindi pa ganun kalalim yung kanyang maturity. Na ang tingin sa kanya ay parang kabataan lang. But never forget, even though other people look at us na mahina, no? Huwag kang makinig sa mga tao na nagsasabing hindi ka magtatagumpay, hindi mo kakayanin yan, no? Huwag kayong makinig sa mga taong ganun. Unang-una, bakit? Kaya negatibo ang sinasabi nila sa atin. No, hindi mo kaya yan. Naku, ang dami ng sumubok. Walang nagtagumpay. Maraming magsasabi. Alam niyo kung bakit nila nasasabi yan? Kasi sila mismo nabigo. Sila mismo ay nakaranas ng pagkatalo. Kaya kapatid, ituloy mo lang ang pagharap mo sa mga pagsubok na yan. Lalo na para sa kalwalatian ng Diyos. At pag nakita nilang nagtagumpay ka, maniniwala na sila sa iyo at sa maaring gawin ng Diyos sa buhay nila. Amen? So the power of faith, yan ang pinakamatindi. No? Yung pananalig mo sa Diyos. Sabi nga dito ni David sa 1 Samuel 17:46, this day, itong araw na ito, the Lord will deliver you up into my hands, and I will strike you down, and remove your head from you. And I will give the dead bodies of the army of the Philistines this day to the birds of the sky and the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Kapatid, ba't hindi nyo ilagay sa inyong comment section, sa ating FB Live comment section, this is the day of victory. Hello. This is the day of victory. Ito ang araw ng tagumpay sa ngalan ng Diyos. This is the day of victory in the name of Jesus. Come on people, claim it right now. Claim it right now. Kung naisip mo, magagawa mo. Kung nasabi mo, magagawa mo, kapatid. Hallelujah. Ulitin ko, sabi nga ng 1 Corinthians 10:13, God allowed it kasi kaya mo. At ikalawa, pag hindi mo kaya, siya mismo ang gagawa ng daan upang mapagtagumpayan mo ito. Kaya today is not a day of defeat, but today is a day of victory according to the Word of God. Amen. This is the day of victory with conviction. No? Wag mo lang yan gagamitin yung word na yan pagtataya ka sa loto o sa wedding. No, mga kapatid, kasi hindi ho mag-work yan. No, hindi po mag-work yan. Hindi po papayagan ng
Panginoon ang anumang bagay na hindi magiging maganda ang bunga nito sa atin. No? So, praise God, hallelujah, for this day the Lord will deliver you up into my hands, and I will strike you down and remove your head from you. Sabi nga dito, ang dahilan ni David, that all the earth may know that there is a God in Israel. Para malaman ng lahat na merong Diyos ang Israel, na may nag-iisang Diyos ang Israel, ang nag-iisang Diyos sa lahat. Hallelujah. Tuloy natin. Sabi nga dito, this day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the host of the Philistines this day unto the poles of the air and to the wild beasts of the earth, that all the earth may know that there is a God in Israel. Ito ang sinabi ni David sa harapan ni Goliath. No? Kaya kapatid, when you are facing your giant, no, declare your faith. Declare the word of God. Declare what God can do in your life. Okay? So, huwag nyo rin kakalimutan. Number 1, yung tinatawag nating the power of a caring heart, no? Ikalawa, yung the power of faith. Ang ikatlo, yung power of past victories. Never forget, hindi lang isang beses tayong pinagtagumpay ni Lord, at huwag mong kalilimutan ang mga nakaraang tagumpay. At kung pinagtagumpay ka noon, naniniwala ako, Diyos, until now, He who began a good work in you will be faithful to complete it in you. No? Siya nagpasimula ng gawain para sa iyo. Ang siya ring tatapos, kukumpleto sa mga bagay na ito. Kaya kapatid, just walk along with our God, not walk alone. And let's walk the path of victory. No? Una-una, alalahanin mo ang tagumpay na binigay sa iyo ni Lord from the past, and right now, use them, no? Para ikaw ay i-push, para i-claim ang tinatawag nating tagumpay. Sabi nga dito ni David sa 1 Samuel 17:37, and David said, the Lord who delivered me from the paw of the lion and from the paw of the bear, He will deliver me from the hand of this Philistine. And Saul said to David, go, and may the Lord be with you. So, ang kiniklaim ni David na iniligtas siya ng Diyos mula sa panganib, mula sa mga leon, mula sa mga halimaw, katulad ng oso, at naniniwala siya, ililigtas din siya mula sa kamay ng mga Pilisteyong ito. Hallelujah. Take note, mga kapatid, very decisive ang laban na ito. Unang-una, David represented King Saul. David represented the army of Israel. And David represented the name of Yahweh. Kaya sabi nga natin, mga kapatid, tumatayo siya not for himself, but for everyone in Israel and the God of Israel. At doon siya naniniwala, hindi siya pababayaan. He has a good reason. And God has a good reason also to deliver him, to save him. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya yung bibig nyo, ang dapat lumabas diyan, pangako ng Diyos, lakas ng loob, tagumpay. Amen? So katulad niyan, this is the day of victory. Claim it, claim it. No, isipin mo, karap mo si Goliath. Next, the power of homegrown training. Wala nang hihigit pa na ang pagiging matatag natin, no, ang pagiging mature natin ay based pa rin sa ating experiences, past experiences, at sa ating training, no, sa harap ng Panginoon. In the book of Exodus, hindi kaagad iniharap ni Yahweh ang Israel sa mga kalaban. Idinaan niya ito sa isang daanan na mas mahaba ang lalakarin for the purpose na mai-prepare sila sa laban, sa pagtatagumpay. So there is a time of preparation. Okay? There is a time of training, no? Magsisimula muna sa mga pagsubok na maliliit, no? And then pagkatapos palaki ng palaki. So, ang sabi dito ni King David sa verse 37, tinugtong pa ni David, ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leon at ng mga oso ay siya rin magliligtas sa akin
sa Pilisteyong yan. Kaya sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ni Yahweh. Tandaan nyo, mismo si Haring Saul, hindi niya ay nakaranas din, nakadama rin ng takot kay Goliath. Okay? Tuloy natin. And then, ang nangyari, pagkatapos sinakbat ni David ang tabak ni Saul at sinubukang lumakad, ngunit hindi siya halos makakbang pagkat hindi siya sanay sa ganoong kasuotan. Kaya sinabi niya kay Saul, hindi ko na po gagamitin ang mga ito, at tinubad niya ang nasabing kasuotan. Ipinausuot sa kanya yung armor, yung complete armor, yung gamit sa pakikidigma ni Haring Saul. Kaya lang masyadong mabigat, mga kapatid. Hallelujah. Masyadong mabigat. So, maybe ang armor na ito ay dinesign for the protection nung nagsusuot. For the protection of the king. No? Hindi ito inilagay doon as decoration o para makatatakutan yung mandirigma. But take note, sometimes we rely on things na hindi naman ganoon ang power. Trust only in God. No? Magtiwala lang tayo sa Diyos. Sapagkat yung mga armor na yan, yung helmet, no? yung shield and sword, ang tunay na protection natin ay si Yahweh mismo. Hallelujah. Next, the power of our weapon. Huwag niyo kakalimutan ito, mga kapatid. Never forget these things. Ilagay niyo sa puso't isipan niyo na ang ating sandata ay makapangyarihan. Ang sabi dito sa 1 Samuel 17:40, pagkatapos dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. So tinanggal niya yung baluti, tinanggal niya yung helmet, tinanggal niya yung sundang, and then pumunta siya sa sapa, kumuha siya ng 5 makikinis na bato, no? So ano yung 5 na yan, no? Sabi nga natin, ang pangalang Jesus ay 5 rin. Okay, J-E-S-U-S. Okay? So the name of Jesus is powerful. The name of Jesus is trustworthy. The name of Jesus, whoever call upon the name of the Lord will not be put into shame. Walang mapapahiya sa tumatawag sa ating Diyos. Okay? So, sabi dito, 5 makikinis na bato. And this will remind us of the 5 letters of the name of Jesus. No? Ang tanong, ginamit niya ba lahat yung 5? Okay? So, the power of the name of God. The power of the name of God. Then David said to the Philistine, you come to me with a sword, a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. No? So sabi dito, you come to me with complete armor, with sword and spear and javelin, but I come to you in the name of the Lord. So, the weapon, stones, in the name of God, in the name of the Lord. Sabi nga sa Tagalog version, sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ni Yahweh, ang makapangyarihan Diyos ng Israel na iyong hinamak. And we know, alam natin ang nangyari sumunod na pangyayari na kung saan nagharap sila, at sa pagharap na yon, isang bato lang ang ginamit. At ito'y tumama sa maselang bahagi sa ulo ni Goliath at bumaksak siya. And then, alam natin na sa pamagitan ng sundang ni Goliath, pinutol ni David ang ulo ni Goliath. See? Isa mga kapatid, sabi nga natin, we are afraid to try. In spite na kaya naman natin. Ang iniisip natin, kaya mo na ba? Iniisip natin, kaya mo na bang humarap sa mga pagsubok? Ang totoo niyan, malalaman mo nga pag humarap ka. So what is the battle plan? Never forget. Never forget. Huwag mong kakalimutan, bakit ka nakikipaglaban? Okay, the power
of a caring heart. Maybe you're doing this not only for you, but for the family. Para sa iyong mga mahal sa buhay. Okay? Huwag mo kakalimutan din mga kapatid, yung victory, yung mga promises ni God. Huwag mo kakalimutan yung power of our weapon, the power of the name of Jesus. Kaya nga pag humarap tayo sa mga giants na yan, huwag niyong kalimutan to. Number 1, hear the lies and know the truth. Teka, ang sabi dito, pakinggan mo ang kasinungalingan ng kaaway at alamin mo ang katotohanan. So when the devil put in your ears, no, sabihin sa iyong tenga, ibulong sa iyo na hindi mo kaya yan, mapapaya ka lang. Kung ayaw mo ng gulo, huwag mo nang harapin yan. Tumakbo ka na. Yan ang gusto ng kaaway. Tumakbo ka na. Yan ang gusto ng kaaway ay matakot tayo. So, hindi mo kaya yan. Hindi ka magtatagumpay dyan. That is the lies. Ito yung kasinungalingan. At dapat kapag alam mo ang kasinungalingan, dapat alam mo ang katotohanan. And you declare the truth. Hello. Declare the truth. Greater is He, Jesus, that is in us than He, Satan, that is in this world. Ulitin ko, greater is He, Jesus, that is in us than he, the devil, in this world. Higit na makapangyarihan si Kristo na sumasa atin kesa sa diablo na nasasanlibutan. Isulat nyo nga po ang katotohanan na yan. Mas makapangyarihan ng Diyos na sumasa atin kaysa kay Satanas na nasa sanlibutan. So kapatid, know the truth, declare the truth. Kailangan mo pakinggan yung kasinungalingan ng kaaway so that you will know the right word, the right promise that you can claim to expel, to overcome the lies and deception of the enemy. Number 2, do not listen to the hopeless. Yun. Huwag kayong makinig sa mga nega. Huwag kayong makinig sa mga taong walang tiwala sa inyo. Unang-una kaya walang tiwala sa inyo ang mga taong yan kasi hindi pa sila nagtatagumpay. Sila mismo ay walang tagumpay na maibabahagi. No, ayaw lang nila sabihin sa iyo, pero totoo. Kaya nga ayaw nila maniwala sa iyo kasi sila mismo is the biggest failure ng buhay nila. Kapatid, bilang anak ng Diyos, tayo'y pagtatagumpayin ni Kristo. Bilang kanyang mga anak, tayo'y iingatan at gagabayan ng Diyos. At sa pagkakataong ito, pangungunahan tayo ng Panginoon sa pagharap sa pagsubok na ito. Number 3, remember the promises of God. Yung pangako niya, claim them. No? Claim it. And the God of peace will soon crush Satan underneath our feet. Amen. So, remember the promises of God. Hallelujah. Number 4, focus on God, not on the giant. Kapatid, huwag mo tingnan yung pagsubok, tingnan mo yung kalakihan ng Diyos. Do not compare your size to the giant, but compare the giant to the size of your God. Wow, grabe. No, ulitin ko. Do not compare your size to the giant. No? Kundi you compare the size of your God to the giant. Ibig sabihin, ang tingnan mo ay yung kalakihan at kapangyarihan ng Diyos laban sa mga higanting yan. Kapatid, alam natin, by size, medyo mahina ang situation. But sabi nga natin, God will use your weakness para ma-experience mo ang kanyang greatness. Amen? When we are weak, we are humble. No? Kapag tayo ay mahina, doon tayo nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. And then sabi nga natin, with our weaknesses, God will demonstrate His greatness and power. Kaya kapatid, kapag merong giant na humarap sa iyo at naghamon, harapin mo.
God is with you from the start until you claim victory. At syempre, number 5, victory. Claim the victory. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. I remember na sabi ng estudyante ko, Sir, perfect ako. Wala akong sablay sa basketball. No, wala akong sablay na tira. Okay? Wala ka sablay na tira kasi hindi ka naman naglaro. Gusto mo ng tagumpay, lumabang ka. Sabi, pastor, okay lang na wag na lumaban para di naman matalo, di ba? Kapatid, hindi mo mararanasan ang kagalakan at ang damdamin ng tagumpay kung di ka haharap sa pagsubok. Pag tinakbuhan mo yan, puro takot lamang. But brothers and sisters, number 1, when we face our giant, stick with the battle plan. Hear the lies and overcome it by the truth of God. Number 2, do not listen to those negative people. Listen only to God. Remember the promises of God. Remember and claim the words of the Lord. Number 4, focus on God. Focus on God, not on the giant. Do not compare your size to the giant. Talagang malaki ang giant. But never forget, God is bigger than any giant in this world. And then sabi nga natin, kung ganyan, kung nagawa mo na ang 1, 2, 3, and 4, now, move forward and claim the victory. Hinarap niya yun. Hindi siya nagtago. Harapan sila ni Goliath, and then sa isang tira lamang ni David, bumaksak si Goliath. Kung ginawa niya ito kay David, gagawin niya sa inyo to, sapagkat hindi ang Panginoon na hindi nagtatangi ng tao. If God did this with David, He can also do it with you. Gagawin din ng Diyos ang ginawa niya kay David. Gagawin niya ito sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Let's give Him the best clap offering. Woo! So ulitin ko mga kapatid, huwag makakalimutan, don't compare the giant to yourself. Compare the giant to God. See the greatness. See the power of God. Philippians 4:13, I can do all things through Him who strengthened me. Can you please type that dyan sa comment section? I can do all things through Christ who strengthens me. No, pastor, mahaba. Type mo na. No? Claim it. O kaya sabihin mo vocally, with conviction, I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. Claim your victory, Sister Wendy. Claim your victory, Sister Angel. Claim your victory, Sister Letty. Claim your victory, Sister Ami. Claim your victory, brothers and sisters. Claim your victory, Kapitana Lori. Claim your victory in the name of Jesus, Nikki. At sabi nga dito, unang-una, sabi ng 2 Timothy chapter 1 verse 7, for God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. 2 Timothy 1:7. So, talikuran nyo na ang buhay na may takot, sapagkat kasama natin ang Diyos. Ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat, ang Diyos na may kapangyarihan sa lahat ng authority, lahat ng government. Hallelujah. Anong special, Pastor, pagkasama natin ng Diyos? Unang-una, ang kasama mo ay ang iyong Ama. And I know our Father will completely protect us from the harm of the enemy. Iingatan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan. Amen? So God has not given us a spirit of fear but of power. Never forget, no mga kapatid, huwag niyong kakalimutan. Hallelujah. Para sa ating mahal sa buhay, para sa ating Panginoong Jesucristo, para sa kanyang kalwalatian. Okay? Number 2, sabi nga natin, wala pa rin tatalo sa pananalig natin
sa Diyos. At ang pananalig hindi itinatago. Ito ay inilalabas, dinideclare. So, merong pinoproclaim, hindi lang sa sarili mo, kundi sa lahat. And then, sabi nga natin dito, syempre, never forget the past victories, no? Kung niligtas ka noon ni Lord, ililigtas ka pa rin niya hanggang ngayon. At syempre, part of that victory, yung training ni Lord. Yung training. I remember, lumabang kami sa Ateneo sa elementary basketball. Sa first game namin, nakakalungkot, nagyaryo pa. Ang lamang na kaaway is 101. 101. Kaya yung 101 Dalmatian, talagang tinambakan kami 101. Why? That is our first time to fight. Ang kalaban namin ay mga big schools, Ateneo, Lasal. No? Talagang natalo kami, but praise God, from that defeat, sabi nga, tinayo kami through training. So, kasama sa training yan, kapatid, yung laban. Okay? And then, syempre, never forget, we have the weapon, the name of Jesus. The name of Jesus. Hindi lang siya weapon, sabi nga natin, the name of Jesus also is the power and authority that our Father in heaven and all His forces, the angelic beings, are on our side. Kaya kapag ginamit mo ang pangalan ng Panginoon, lahat ng nasa langit ay nasa panig nating lahat. Okay? Praise God. Hallelujah. At siyempre, huwag niyo limutan ng battle plan. Sige, pakinggan mo ang kasinungalingan, pero ilantad mo ang katotohanan ng pangako ng Diyos. Huwag kang makinig sa mga nega, makinig ka lamang sa salita at pangako ng Diyos. Remember the promises of God. Focus on God, not on the giant. Ulitin ko, do not compare your size to the giant, but compare your God to that giant. Mas malaki ang Diyos natin. Amen? And then, claim your victory. Hindi ka mananalo kung hindi ka lalaban. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka haharap. Amen po ba? Purihin ang Panginoon. Kaya today is a day of victory. Amen? This is the day that the Lord has made. We must rejoice and be glad in it. Rejoice. Rejoice. There is rejoice today. Bakit? You will claim your victory in the name of Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. And then, this week, no, mga experiences natin na naranasan natin bilang mga Kristiyano, no, facing our giants, no, and then yung tinatawag nating wandering ng ating faith, no. Huwag niyong hayaan na mailigaw tayo ng mga pagsubok na yan. Huwag tayong makinig sa kasinungalingan ng kaaway. Huwag tayong ihiwalay sa presensya ng ating Diyos. So brothers and sisters, we can do all things through Christ who strengthens us. And never forget, God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind. Kaya i-expel nyo na at palayasin nyo sa inyong katawan ang depression, ang anxiety, at ang fear. Ilagay nyo sa puso at isipan nyo, punuin nyo ang inyong puso at isipan ng mga pangako ng Diyos upang walang lugar ang doubt, para wala nang lugar ang fear sa buhay mo. Amen? More of God, more of Jesus, more of His Word. Glory to God. Claim our victory ngayon na dahil ito'y pangako ng Diyos sa atin. God bless you. Pagpalain tayo ng Panginoon. Start defeating cancer in Jesus' name. Start defeating challenges in the name of Jesus. Kaya sabi nga natin, the Lord gave you the breakthrough. The breakthrough. Ano yung breakthrough, Pastor? In the name of Jesus. Yun ang breakthrough mo. Ibig sabihin, walang hindi mapangyayari ang pangalan ng Panginoon Jesucristo. Walang hindi kayang gawin
lahat ay kayang gawin. God bless you. Magandang umaga po sa bawat isa.